Hello everyone, welcome back to the channel. Continuing our new set of conversations with local Filipino comic book creators. Ang kausap natin for this episode, medyo bago. So, yan. Parang ang nangyayari ngayon ata sa format ko is parang isang bagong creator or hindi ko pa nakakausap na creator per week ang nangyayari. So, for this week, ang ating bagong creator ng Alamat Agimat, si Sir Cedric Tanyeka. Tama ba yung pronunciation ko ng name, Oh, sir? yes, sir. Tama naman. Ayan. Ano siya? Tiga Laguna ka, right? Yes po, San Pedro, Ayan. Laguna. Tiga San Pedro, Laguna. Eh, sir, baka para mas makilala ka ng ating mga listener, mas magandang ikaw ang magpakilala ng sarili mo. Okay. Ah, Hi, I'm Zedric Tanyeka. Tapos, yung comics ko is Alamat Agimat. So, hindi creator lang ako. Yung comics is parang hobbies lang talaga. May day job talaga ako as a health worker. So, yung comics, hobbies lang. Pag may time, so, yun, doon ako gumagawa ng ng comics. Health worker ka, sir. So, you're in the medical field. Yes po, yes, yes. Wow. As in, alam ko sobrang busy ng mga nasa medical field. How do you find time pa to create? Ah, Pag, kuwari, ang pasok ko kasi laging 12 hours. So, pag pasok ko, then pag uwi, pag wala namang lakad, diretso na agad ako minsan sa drawing table. Mm, Or minsan, pag may mga downtime sa, kuwari, wala akong pasyente or wala namang gagawin sa ospital, minsan nag-sketch ako kahit sa papel lang. Then, nililipat ko lang siya dito pag nasa table na ako. so, you're a doctor. Ay, hindi. I am a Radtech po, Radtech. Ah, Para ah, sa mga X-ray, CT ah. scan. So, nga. So, radiation technologist nga ba? Radiology technologist. Radiologist. Yan. Okay. So, kaya ako kinausap si Sir kasi fan ako nung line art ni Sir. Madalas kasing may panahon na sobrang sobrang sipag ni Sir. Parang araw-araw ako nakakita ng artwork ni Sir eh. Kasi isa ako sa Oo. mga parang pinagpala na binigyan ni Sir nung unang print nung dalawa niyang box. Ah, Ah, ayun Sir, usual pag bagong creator gusto kong may pakilala yung inyong gawa sa mga nakikinig natin. Ang primary na title na ginagawa mo ngayon is Alamat Agimat. yeah, Alamat Agimat. May page ka sa Facebook, Alamat Agimat din. Yes, nasa Facebook ako, Alamat Agimat. Pwede nyo namang ma-search. Sa IG, hindi siya actually Alamat Agimat eh. Parang Z Do Arts. Pero doon ako nagpo-post din. So pag-usapan natin yung journey mo as a creator. Ano yung nagtulak sa'yo para gawin yung Alamat Agimat? Ano yung mga naging influences mo? Kailan mo siya sinimulan? Yan. Okay. Bata pa lang talaga, elementary days, talagang mahilig na ako mag-drawing. Like, yung mga text na maliliit, doon ko kinokopya yung dati, like, mga anime pa na mga luma. So, doon ako natutong mag-drawing or parang doon nahasa yung hili ko sa drawing. Then, high school, at natatandaan ko nun, may taga-probinsya kasi ako eh. So, parang, ang comics sa amin, parang hindi talaga siya kilalang-kilala. Kasi yung province namin parang isolated talaga siya. Wala kaming SM, wala nga kaming palengke, parang sa tabi-tabi lang mga kapitbahay lang. So yung comics na-introduce lang sa akin sa Manila. Pag nagbabakasyon ako sa Manila, na-introduce lang siya sa akin doon. So sa text lang talaga or sa mga palabas, doon ako nainganyo mag-drawing talaga. Hindi dahil sa comics. Mm.
pag-usapan natin ng kaunti yung text kasi parang sa panahon ngayon, hindi gano'n ka-prevalent or hindi gano'n ka-widely available yung text na yan. Yung text Oo. bang sinasabi mo is yung text na hango sa pelikula or yung text na pirata ng mga Oo, meron ding halo sa pelikula. Ay, meron akong text dati, yung parang ano, mga ano sa comics, yung parang ayun nga, action. kasi parang siyang magandang format. Comics din actually siya kasi Oo, magkakasunod siya may number siya. Tapos kung oo, kolektahin mo yung text na pag nasunod-sunod mo siya, may kwento siya. oo. Pero yung sa akin kasi parang random lang eh. Parang hindi siya sunod-sunod eh. Oh, Parang may mga yun parang nga doon lang lang ako yung ano nun, nag- yung mahirap doon kasi pag hindi ka banig bumili, parang Oo. napaka-imposible niyang mabuo. Oo, wala talaga. Parang hindi ko nga alam kung ano nangyayari doon sa ano eh. Parang nag-enjoy lang ako doon sa action, Hmm. sa mga balloons na meron. So parang doon Hindi ko alam lahat. kung original sa Pilipinas ba yung format ng text. Kasi dati ang pag sinabi mong text, hindi siya SMS. Oo. Oh, di ba? Ano siya, yung mga karton na, yun nga, movie adaptation siya eh. Tapos Oo. buong movie yun eh. Ginawa nilang per panel. Tapos dati nung pag may pera ako, mabinigyan akong 20 pesos, bumibili ako ng banig nun. Yung Oo. pagbanig, hindi pa siya nakakat. As in, binibili ko sa palengke. Kasi ano, laking palengke ako eh. So, Oo. Wala sa akin, wala talaga. Parang random lang. Parang hindi mo alam kung saan papunta yung kwento eh. uh, Parang yun lang. Ilang text lang yung parang sunod-sunod. Tapos iba, mm. hindi na. Tapos karaniwan, hindi naman talaga din binabasa ng mga bata yun. Ang ginagawa Oo. nila dun, ano yun eh, gateway sa sugal yun eh. Kaya nga. Doon natutulong magsugal eh. Kasi, uh, Ciao Tube, magte-text kayo, gagamitin, yun yung pangtaya ninyo. Tapos yun Oo. din yung pamato at panabla. Oo. Doon talaga ano eh. Doon ako, tsaka syempre sa mga, lalo na sa amin, probinsya kasi, ang anime sa amin, hindi talaga, wala kasi kami cable dati. So, ang anime sa amin parang 2 lang, 7. Kung ano yung mas So, malinaw na channel, oo, yun yung sikat. oo. Yun, parang Dragon Balls yata lagi yung dinodrawing ko nun eh. So, lumaki Tapos, ka, sir, 90s. oh, Masasabi 90. natin 90s. Ayan. Kasi, oo nga, pag nakausap tayo ng creator na galing ng 90s, talagang kahit wala kang cable, babad ka sa anime. Kasi meron, Oo, lahat ng local na channel may anime eh. oo, babad talaga sa anime, yung mga lumang anime. Tapos, ano bang, wrestling, may mga 90s wrestling. Alright, 90s. Alright. Ano yan, yung WWF pa. Oo. Tapos, na-open lang talaga sa akin yung comics. Kasi every summer, nagbabakasyon ako sa Manila. So, syempre, parang medyo ano ko na yung nagagala kami sa SM. Tapos parang nakikita ko, ay, may comics. Pero ano pa, DC, Marvel pa yung nakikita ko. Wala talaga ako nakikita pa na ano, Na ah, local. local. Parang hindi ko talaga alam na may local comics talaga. So, balik tayo ulit dun sa text, namanghalang ako eh. Oh, Kasi uso rin nung panahon na yon, bukod dun sa text na local, na base sa mga movies, yung libre dun sa candy, si Mr. Fruits, alam mo yun? oo, oo, natatandaan ko, yeah. Meron din, yeah. Street Meron din. Fighter Oo, na chibi. oo, meron din doon. Oh, yeah, yeah. Oo. Parang, parang may nag-post nun, tapos sinabi ko, paborito ko yan dati, kaya nga ako ganun mag-drawing, kasi ginagaya ko dati yung style na yun, yung Oo, malalaki yung ulo, tapos oo. Ako natatandaan ko nga yun. Parang hindi ko siya ano eh, masyadong ano eh, sa text talaga then anime. Doon ako natuto talagang mag-drawing. So, yun yung drawing.
Ano Oo, naman yung ayan. kwento nung Alamat Agimat? Kasi parang yung Alamat Agimat kung susumahin natin, parang may one agimat. Oo. Now, kung one ring, may one agimat. As in, yung agimat na yun galing mismo sa highest god na na Oo. Kasi ano eh, mahilig talaga ako sa fantasy. High mm, fantasy yung genre ko. Kasi nga, probinsya, daming story sa amin, mga mm, tikbalang, duwende. Naamis talaga ako sa mga matatanda sa amin na nagkukwento ng ganun. Natatakot, na na-amaze. Tapos, yun nga, mahilig ako mag-drawing, mag-imagine. Parang na-imagine ko, yung what if o sa real life, meron ba sila talagang sariling mundo? So parang ano, mahilig kasi ako sa high fantasy, mahilig din akong gumawa ng ng world building, mahilig din ako sa mga ganun. So parang yung Alamat Agimat kasi, nagsimula lang siya talaga sa sketch. sa Kasi parang sa sketch lang, sketch. parang random sketch lang. Parang may isa kasing doktor na nagpapagawa sa akin ng tattoo. Like that, parang late 2016 yata, 2015. So, tinry ko. Kasi alam nila na nagdo-drawing ako, tinry ko. Tapos, ang hirap pala, hindi pala kunwari marunong ako mag-drawing. Ang hirap din ng tattoo arts. Mm, mm, mm. So, ginawa ko, ginawa ko na lang monster yung parang isda yata. Ginawa ko na lang monster, then parang ginawa ko monster, then nagdagdag ako ng monster, ng tikbalang, ng aswang. Tapos sabi ko, parang okay to sa parang okay to sa maging comics. Mm. So, parang inano ko siya, tinago ko siya. Tapos, wala ako kasi maisip pa na story nun eh. So, nag-start akong gumawa ng story, pero parang lagi kong ni-scratch, lagi kong tinatapon. Kasi, ang hirap talagang gumawa ng story. Parang hindi, parang sabi ko, hindi para yata sa akin yung, parang pan-drawing lang yata ako. Yan. Tapos, Sige, sir. yun nga, sabi ko, pang drawing lang ako. Ang ginawa ko, nag-sketch ako, nag-try lang ako gumawa ng mga characters. Isa-isa, parang sa bond paper. Kada isang character, nilalagay ko doon, tapos nilalagyan ko ng mga story, ng mga power. Hanggang di ko napapansin, ang dami ko na pala nagagawang character. Sabi ko Mm. parang kailangan na ng story. Kasi parang halos lahat nung nasa clear book ko, character nung parang gusto kong idea na fantasy Mm. na yun nga may world building. Then gumawa ako nag-start ako ng story na hanggang sa sabi ko parang nakakagawa na ako ng ilang chapter. Ginawa ko, sinimulan ko siyang i-drop o i-ano sa sketch ng page. Then parang nakakarami na ako. So sabi ko, Anong year to, sir? siguro na yun sir, 2020, 22 siguro, 23. During ba to nung pandemic? Yeah, pandemic. Kasi pandemic halos, di ba, wala ka masyadong. Sa amin kasi, rante kasi kami. So parang, pag walang na-close kasi lahat ng namin nun eh. Ang tinatanggap lang namin talaga is yung may mga COVID eh. Mm. So parang pag wala kaming pasyente, wala din kaming ginagawa. Kasi hindi naman kami yung talagang umano sa pasyente, humaharap. So may mga downtime. Ginagawa ko, nag-sketch lang ako. Then pag nandito na sa bahay, parang saka ko siya inaayos. Then, So, pag nagsisketch ka, sir, nilalagyan mo na ng like kwento kung ano yung character na yon. Kahit wala ka pang overall na buong kwento, ginagawa mo na ng like personality, ginagawa mo na ng kapangyarihan. bali, ano kasi,
yung na-sketch ko na mga character, may ano na yon sa gilid, may mga story na. May mga, So kasabay nung drawing uh, yung ano parang, kung sino siya. para si, para si Argo na to, ito na yung ugali niya, ito na yung power niya. So, doon ako nagbe-base. Meron ka bang pinagbasihan nung prosesong yon kung bakit ganun yung naisip mong gawin? Wala eh. Parang halos lahat talaga ng process ko, ano siya, parang self-teach lang talaga. Ah, Hindi ako kasi mahilig din magbasa ng ano, yung how to draw, ah, how to make comics. Pero may mga books ako, pero hindi ko siya nabasa actually. as in, ano Parang, lang, binili mo tapos hindi mo oh, binasa. dito pa, hindi ko alam kung nasa na yung iba. Ang, Parang ano, kung ano lang yung applicable sa akin na tingin ko na mas mas gusto kong gawin, parang mas smooth ko gawin, yun yung applicable sa akin. So, yun, ginagawa ko lang sketch sa papel, then katabi ko yung notebook ko ng story, katabi ko yung mga characters ko na nasa clear book. Yun, hanggang sa una kasi traditional ako eh, so parang oo nga, as in, mangha talaga ako nung nakita ko yung oh, traditional art ni Sir eh. book 1 and 2 ko is traditional talaga. So, sa papel lang yun. Sa A4 ko lang ginagawa. Sa A4 mo ginagawa. Tapos, ano lang siya, as in, pigment ink, ganun lang, ball pen. Oo. Oo. Paano ka nag-transition to digital? Digital kasi parang nagka-tablet kasi ako parang last 2 years ata. Mm, So, so yung mga recently lang. So recently lang yung oh, digital. yung mga traditional kaya ko din siya actually na-publish as comics kasi nagkaroon ako ng tablet. So parang na-scan ko siya, doon ko siya na ano, nalinis ng maayos. Then saka ko siya na print muna sa ano, dito lang sa printer sabi. Kaya yung binigay ko sa iyo sir, para print lang dito sa bahay. Desktop print siya, di ba? Oo, oo. Kasi pangarap ko talaga na magkaroon ng ano, na physical comics. Pero lately, this year, nag-events ka. So, Yeah, ito yung last year first pa. time mong Ay, may mag-events. hmm, So, yung una was San Pablo sa Seven yeah, Lakes. that's my Seven Lakes first Comics Festival. event, 7 weeks. Tapos yun din yung first time mo nagbenta ng comics. Yes, yes, yes. Kamusta naman yung experience nun, sir? Grabe. Actually, parang hindi ko na-expect na ganun pala yung experience ng isang artist o ng isang comics creator pag nandun ka sa may side no. Kasi dati, 'di ba? 2019 ako first nag-Comic Con eh. So parang Anong comic con yun, sir? sa bayanihan sir eh, di ko na Sabay yan. So, either Summer, Indicate, or Grande. di ko na matandaan kung Sino yung summer. guest? Sino yung naalala mong guest? Pero parang summer ako. Summer. Parang summer yun. So parang kung nandun ako sa ano, yung ano ka lang, fan ka lang. Ini-imagine ko na dati na nandun ako nakaupo na nagbebenta. Pero hindi ko na-expect na ganun pala yung magiging experience ko pag nandun ka na talaga sa nakaupo. Kasi ibang-iba yung experience nung bumibili ka lang, fan ka, tapos yung nagbebenta ka mismo doon sa event. Medyo ano yun, anxiety inducing Oh, actually yung, oh. yung magbebenta sa event. Lalo na Kaya nga, parang, first time. Tapos si Sir, hindi pa siya talaga part ng naging ano ka ba? Nag art community ka online.
wala talaga. Parang, As ano, in, ano ka as in, sobrang ibang field As in, galing ka sa oo, ibang field, tapos nag-table ka sa isang event. oo. Parang, sabi, for me, parang bilis lang ng ano. Sabi ko, parang bilis ko lang gumalaw. Sabi ko, parang, sobrang overwhelmed ko nun. Sabi ko, may comics na ako, na-print ko na. So, uh, need ko mag-con. So, nabigyan naman ako ng pagkakataon sa Seven Lakes. So, parang hindi ko siya masyadong napaghandaan yung sa ano ka lang, sa feeling ko lang. Parang hindi ko siya masyadong napaghandaan yung nakaupo ka lang. Parang na-overwhelm ako nung una. Pero nung pagtagal naman na, parang, okay, belong na pala ako dito. Like, sabi ko, medyo nahihiya pa kasi ako nung una eh. Sabi ko, paano ba magiging approach? Magiging, ano ba ako, like, talkative, or parang ano lang, casual lang. So, parang ano, parang hindi ko masyadong na-assess yung sarili ko ano ba yung ginagawa ko dun sa Seven Lakes. Okay. So ano yan, maganda nating pag-isipan, pag-usapan yung part na yan. Ah, Paano ka nakatalon sa pagdesisyon na, ayun nga, meron ka ng book, gusto mong ibenta. mm, As in, yeah. yun lang yung impetus talaga nung decision na yun. Nung na-print mo yung book mo, naisip mo na, oy, kailangan ko na mag-event. Yeah, ano kasi, ako kasi hindi ko talaga plan na maging uh, first income yung comics. Hmm. Parang sa akin na ano ko lang siya, talagang hobbies ko lang. Isang ano lang, parang check to bucket list lang na makapag-ibenta ko, then maibenta ko, ma-share ko yung story ko. So, kaya kahit alam mo yun, hindi hindi ko pa sure kung may bibili ba or wala. Nag-con pa rin ako kasi sa akin naman, if kahit may bumili isa or dalawa, okay na sa akin yun. Basta ma-share ko yung ano, ma-share ko lang yung story ko, ma-share ko yung arts ko. Wala namang problema sa akin. Parang pangarap lang talaga yung pagkukon ko sa Seven Lakes. Pag-usapan natin yung sa Seven Lakes. Kamusta naman yung benta mo nung Seven Lakes? Ah, Actually, ang dami ko kasi pinarin. Pero yung nabili, okay naman, hindi naman siya ganun kadami, hindi rin siya ganun kaunti. Parang saks lang naman. Hmm. Tapos, Parang naka-receive ka ba ng thoughts ng readers? Kasi may kumausap ba sa yung mga readers after nung event? may mga ano eh, may mga nagbabrowse. Kasi nung Seven Leagues, ang daming mga kabataan din eh, no? Ah, ah, Kabataan yung ano eh. Masaya naman ako na puro kabataan yung ano, yung napunta sa ano. Kudos din sa Seven Lakes eh kasi ang galing din nilang mag ano eh kumuha ng mga o mag ano ng product nila o ng event mm. kasi ang daming napunta eh. Oo Ang nga. daming Kasi mga considering na it's a medyo social yung lugar, di ba? oo, Parang hindi siya oo. ano kasi kung kung outside looking in ka, nakaka-intimidate pumasok doon sa event. Oo, oo. Pero maraming bata na pumunta. Maraming bata. Oo. Ano yan, Ang ano nga kudos lang, yun sa organizers namin na tiga San Pablo kasi nilapitan talaga nila yung oo. mga eskwelahan doon. Tapos Yeah, yeah. nakipag-partner din sila with yung student orgs na Ang galing nung ano, nung pumunta sila nung event. Kasi yun naman talaga dapat, di ba? kaya Kino-cultivate nga eh. natin. Mga kabataan din talaga ang ano eh, kasi sila yung mahilig din sa ano eh, sa mga anime, mga Saka western. simulan mo na sa kabataan natin. Kasi pag puro matanda yung ano natin, yung ating tina-target, Yeah, yeah. patapos na yan eh. Kaya nga eh, madami nang nabasa. Dapat talaga simulan natin sa ano,
sa kabataan. Tsaka para rin matangkilik nila yung local, di ba? Kasi parang Oo. yun yung kulang eh. As in, sana may more push pa sa educational, sa academic, Mm. na Oo. magbasa ng local stuff. Matulungan din yung mga local creator na maabot yung mga yun. Yeah. Kasi ang daming ano, ang dami ring maganda kasing story natin dito sa local comics na kailangan i-share. Hindi lang talaga ano, hindi lang umaabot pa sa ano, sa mas maraming masa, sa mas maraming reader. So yun, compare natin yung experience mo as an attendee tapos ngayon as a creator. Nag-iba ba yung pananaw mo sa mga nag-comics? Hindi actually ano, mas tumaas yung ano, mas tumaas yung respect ko nung nandun na ako sa nakaupo na ako. Sabi, ibang-iba din, ibang-iba yung buhay pala ng artist behind sa table kaysa dun sa nakikita mo as a fan. Kasi parang, kuwari, as a fan or as a buyer ka, kita mo parang daan-daan ka lang, parang sabi, sobrang enjoy pala pag nakaupo ka lang. Parang tapos ibinibigay mo, binebenta mo yung ano mo. Oo. Pero hindi, pag nandun ka na sa ano, sa nakaupo ka na, yung anxiety mo na may bibili ba, may Mm. titingin ba ng comics mo, or magugustuhan ba nung reader yung comics mo. Hindi pa lang, ang ano pala, ang hirap din tapos, di ba, paano ka makikipag-usap sa iba-ibang tao. Oo. Parang ano eh, magandang pag-usapan yan about uh, being a first time seller sa event. Wala kasi nagtuturo eh na paano Oo, siya yun din. gawin eh. Oo. Di ba? Yeah, Tapos parang ang hirap din. hindi mo rin siya mapaghahandaan kasi hindi mo alam kung ano yung expect mo with Oo, tama, tama. uh, Yun ang ano, yun ang naging experience ko. Parang hindi ko din talaga alam kung ano yung magiging mararamdaman ko nung first event. Kasi walang ano eh, wala akong nakakausap. Wala talaga akong idea dun sa pagkokon. So parang halo-halo talaga yung emotion ko nung ano, nung first nung event. first ano yun. Paano mo Oo. ayan, tanongin kita, paano mo pinaghandaan? So, hindi ka nagtanong, pwede ka naman magtanong sa amin. Hindi ka nagtanong. Mahihayin kasi ako. Ayun, nakakaya parang magtanong, parang you take time sa mga artist na alam mo busy. Mm. Sabi ko parang, sige, kung ano mangyari, basta nakaupo ako doon sa... Pero ano yan para sa mga listeners natin na nag-iisip din na mag-try, ayun naman yung first step talaga eh. Yung Oo. decision na mag-try kang mag-event or Oo. mag-decision na gumawa ka ng something. Yeah. So, pag na-take nyo na yung first leap na yun, ah, hindi naman kami mga supladang mga tao. Mukha lang, mukha lang. Mukha lang kasi lagi kami Oo. puyat. Pero, Kaya, nakakapagod ngumiti lagi sa mga dumadaan. Parang pag medyo kaya, nakakapagod yun. Lalo na kada for, dumadaan, uh, ngumingiti ka, kada dumadaan. Parang nakakapagod din. pero ano yun, parang pag nag-events ka, kailangan mo talagang matutunan Ayun na nga eh. Ayun bumati, nga eh. na hindi ka lang nakaupo. Mas maganda Oo. nga nakatayo ka eh. Kaya nga eh. Kaya sabi ko, pag mga next event ko, subukan ko naman yung umikot-ikot. Kasi ako nakaupo lang eh. Kasi actually, nung event, hanggang sa ano hanggang sa Comiket, nahihiya pa din akong makipag-usap sa ano, sa ibang artist. Mm, Kasi parang hindi pa rin ano, alam mo yun, parang pangatlong event ko pa lang noon. Nakakaya pa din. Pero kudos naman din sa ibang artist. Approachable din naman approach, talaga. as in, Oo. sobrang welcoming namin sa mga, Oo. Kailangan mo lang gumawa ng ano, ng icebreaker muna bago. oo. Kasi parehas kayong anxiety dun sa event, 'di ba? Focus ka muna dun sa ano mo. Konting icebreaker, then
pag nakausap mo naman yung ibang artist, sunod-sunod na rin yung ano, Oo, mga topic sunod-sunod na na yan. mapapag-usapan. Balik tayo sa Alamat Agimat. Basa Yes. ko, parang ang dami mo palang chapters na pinaplano para dun sa Alamat Agimat. Yeah, actually ang tapos ko nang isulat yung book 1 and book 2. Book, Tapos yung book 1, ilang chapters dapat yun? grabe nasa 15 chapters yata yung So, 15 issues bale. oo. Pero tatry kong untian kasi yun nga, ang napapansin ko kasi parang may day job kasi ako, parang hindi ko siya kayang tapusin agad. Parang sabi ko, it take my time or lifetime para matapos yung ang plan ko is hanggang book 3. Hanggang book 3 na tig 15 Oo. chapters. Oo. So, So, bale, tatry kong 45 chapters yung gagawin. oo. Sabi ko parang hindi healthy itong ginagawa ko. Well, hindi naman kita masisisi kasi ako ganun din. Oo. Kasi 20 years ko parang na ginagawa yung akin. kaya. Yeah, yun nga ang ano ko sir parang na ano ko na 20 years ko na ginagawa yun. Parang sabi ko, sige, parang nagkaroon ako ng pag-asa na matapos ko yung Para ano matapos lang naman yan ko. eh. Ang advice ko lang sa mga creators na may ganitong klaseng kwento na sobrang haba, paglaanan nyo ng panahon. Oh, yeah. Yeah. I mean, kahit Kailangan mo talaga. kahit hindi naman ko sinasabi na yun na lang yung gawin mo, 'di ba? Parang katulad Oo. ko na may day job din, at least Oo. every year naglalabas ako ng isang chapter. Yeah. Hindi yun ideal, pero at least nagmo-move siya. Yeah. At least hindi yung mga reader, hindi siya nabibitin. Well, sobrang bitin nun. Oh, Isang taong well. maghihintay para sa isang Yeah. chapter. Yun nga lang din. Pero at least, 'di ba, may lumalabas ka Ah, na may lumalabas ka na chapters. pero ano kasi yun yan lang talaga yung parang con sa pagiging passion project. I mean, kahit Yeah, gustuin man yeah. namin Oh. na ito yung priority naming tapusin, hindi pwede kasi kailangan mo ng mabuhay. Oh, yun din talaga eh. Sa atin mga passion project din lang talaga ang hobbies. Yun ang con din naman isa, walang publisher na nagpo-push sa'yo na maglabas ka ng Oo. Well, maglabas ka ng pro siya na walang publisher, pero con ang din pro, siya kasi hindi rin siya hindi mo rin siya nagagawa kaagad. oh. Ayun. Sa may mga passion project diyan or mga hobby or gusto lang mag-comics sa side. Ayun, yun yung mga pros and cons na pwede niyong isipin. So, itong Alamat Agimat, meron ka bang pinagbebentahan bukod sa events? Nag-try ako sa lang sa Facebook lang. So parang bumili lang yung mga friends, siyempre yung mga friends. Pero naisip ko sana sa Shopee or Lazada. Pero parang inisip ko parang konti pa lang naman yung issues ko or chapters. So sabi ko, next Parang saka ano na siya, lang. no? Parang problem for future Cedric. Oo. So parang lang, cons lang, then yung ibang friends, parang lang, pick up lang or deliver. Deliver ko lang kasi malapit lang naman. So sa ngayon, nakatapos ka na ng 2 chapters. Yeah, yes, yes. Uh, for next year, ano yung goals mo for Alamat Agimat? Actually, nasa 20 pages na ako sa chapter 3. So, hopefully, mailabas ko siya as much as mas maaga. Siguro, February, may mga cons na tayo ng mga events na tayo ng February. January nga ata meron eh. Pero parang hindi ko kaya yun. Kasi aside dun sa comics, ginagawa ko rin yung bagong batch ng cards Oo. Actually, na, natuwa ako dun sa cards. Oversized. Tapos may hollow foil pa. oh, ayun, mahilig din kasi talaga ako gumawa ng mga character. So, naisip ko, gawin siyang cards, yung mga ibang characters na lumalabas na dun sa 1 and 2. Then sa 3, may mga lumalabas, sa chapter 3 may bagong
character. So, sa batch 2 ng cards, Mm. Pero sana yung may cards mo ba may gameplay? Kasi uso ngayon yun eh. Actually, wala eh. Pero naisip ko, sana meron, kaso parang di ko na kayang Oh, parang isipin. ano na lang, iba na naman Oo, pag-iisipan. sabi ko, parang hindi ko na kayang, hindi na kaya ng utak kong gumawa ng gameplay para sa card. So, dito na lang muna sa parang para lang mabasa nila or magkaroon sila ng idea sa mga character na lumalabas sa comics ko. Okay. So, next year, ano, sa tingin mo, ilan Ah, may lalabas mong next issue? year plan ko kahit siguro hanggang 5, hanggang chapter 5. Sana hanggang katapusan ng next year So, makapag tatlong chapter. uh, Pero makapagpalabas. meron ka na nakabangkong isa. So, dalawa na lang yung Yeah, gagawin. yeah, yeah. So malapit na matapos yung chapter 3. So yan nga, hopefully sa first quarter ng taon 2026 may labas ko siya. Tapos, itong bagong chapters mo, all digital na. Hindi ka na nag-cut. Yeah, all digital na. Mas mabilis ba? Or try Actually mo lang? dati kasi kaya matagal akong nag-digital kasi hesitant pa akong mag-trans magpapuntang traditional to digital noon. Kasi parang hindi ko pa siya kaya nung sabi ko. Iba pa rin kasi yung feel nung nung ballpen tsaka papel eh. Hmm. Pero nung nag-transition na ako at nag na medyo nasanay na ako, mas mabilis siya in terms of kasi kung traditional ka, may mga kailangan ka pang linisin papuntang digital Oo, kasi. di ba? Parang ano yan eh. Yun yung sinasabi ko usually with students asking kung bakit mo magdi-digital. Ang sagot lang naman talaga dun is convenience. Kasi Yeah, oh, babawasan ka ng isa pang proseso eh. Di ba? oo, Pag nag-drawing ka sa papel, kailangan mong scan. Pagka-scan oo, mo, kailangan mong linisin. oo. Yun lang naman, pero kung sanay ka naman na sa digital, why not try, di ba? Hmm. Pero ang dami ko pa rin nakikita ng mga artist sa ibang bansa na traditional pa rin yung ginagawa nila. Ang ano naman kasi niyan is may aftermarket kasi ang traditional. Yun So, naman, oo. halimbawa sumikat yung title nyo, yung IP nyo, tapos may traditional pages ka. Oo. Pwede nyo ibenta yun in the future para may extra money pa kayo. Oo. Hindi nyo mga perks na Lalo na kung mga sikat talaga na no? Talaga hinahanap ng mga fans yung yung mga traditional pages na ginagawa Hmm. ng Kasi artist. parang ang touring na nga nila dun sa comics art is parang fine art na rin. Kasi Oo. may mga original pages nung 90s, 80s, 70s, 60s na nabebenta ng talagang tunay na pera na. Kasi hindi ano na. Oo. Yun naman yung pagiging ng traditional. Kaya I guess ayun din dahil din sa AI, parang patunay yung kaya yung iba nagtatrad, parang ano parang malaking fuck you dun sa AI. Pinapakita nila na ito kaya ba ng AI? Yeah. Oo, grabe kasing AI na makapagnakaw talaga ng Yun na lang yung pinangahawakan ng ibang artist na kahit Oo, ninakaw kasi mo art ko at least, nag-generate siya ng art mula sa milyon-milyong artwork na available online. oo. Yun yung Yeah. hindi medyo naiintindihan ng iba na hindi nag-art eh. Oo. Doon galing yun. Hindi naman din drawing ni AI yun eh. As in, pinagkabit-kabit niya yung artwork na available na pwede niyang kunin online. So, tsaka ano rin, marami ding, ano yun, napag-usapan namin to ni JP, pero marami pa rin kami mga topics na hindi, na ano yan eh. Kasi alam ko merong ibang mga creators, tinitrain nila yung AI gamit yung sarili nilang art. Para hindi na nila i-drawing yung art nila. Oh, okay. Ngayon ko lang din nalaman yan.
O kasi pwede mong gawin eh. Pwedeng i-upload mo yung art mo tapos yun yung paaral Oo, mo dun sa AI oo. Yun na yung para pagbabasa ng AI. oo. Tapos paano ngayon yun? Anong ano nun? Parang gawang tamad na yun. Gawan tamad. Tapos Oo, syempre, since may creative pride naman sila, hindi yun yung ginagamit nilang final output. As oo. in, after nila i-feed, tapos pina-prompt nila or pina-layout nila dun sa AI, kasama siya, parang yun yung thumbnail nila, tapos do-drawingan pa rin nila. Nagiging problem kasi diyan yung ano eh, yung kung gaano kadala sila mag-produce ng ano eh, Ah, katulad sa anime, 'di ba? Ay sa manga, 'di ba? 'Di oo. ba nagiging ano na yun eh, nagiging problem na yun sa Japan or sa manga na gumagamit na rin ng AI yung ibang artist na ibang mangaka. Yun nga eh, kasi parang nabanggit ko to sa mga estudyante na nag-talk ako recently. Na Oo. parang kahit medyo nakakaasiwa gumamit ng AI, malamang by the time na maging pumasok sila ng professional field, set na standard na yung AI. Kasi part na nung process yung AI. Yeah. Kasi hindi mo maaalis sa corporations na naglalabas ng pera na makakatipid talaga sila sa AI. Yeah. Oo. Dati nga nung bago pa lang yung ano, yung AI na yun. Parang ang daming ano, ang daming against, ang daming nagagalit. Pero ngayon parang nakikita ko, inaano na nila eh. Oh, Kino-commercial. fino-fold in na siya sa ani, sa Oo. SOP eh. Kaya sa mga kabataan ngayon, hindi mo na talaga maiiwasan na Oh. magkakaroon talaga ng Pero yun nga yung ano eh, sinasabi ko ngayon. Dahil hindi natin maiiwasan yan, ano yung kailangan yung gawin? Hindi yeah, yeah. ibig sabihin nun, naasa na lang kayo sa AI. Oo. Oo. Dapat nga mas pagbutihin nyo na matutunan yung fundamentals ng pagdodrawing, pagsusulat, or kung ano man yung ginagamitan nyo ng AI. Kasi yung mga, kung yun yung magiging trabaho nyo, pagpasok ninyo, wala na yung mga entry level na posisyon. Yes. Kukunin na ni Oo. AI yun. Yeah. Tapos dahil Oo. wala yung entry level na mga posisyon na yun, di kayo makakakuha ng experience ng pagta-troubleshoot ng mga kung ano-anong nangyayari doon sa trabaho nyo. Oo. So pag nagkabulilyaso yung AI, ano gagawin nyo? Yeah. Wala. Hindi. Nga nga. O, di Kaya ba? So kailangan kung, talagang ano. yun nga, sabi ko, ngayon, kailangan nyo na intindihin talaga yung pinag-aaralan nyo na gagawin yung trabaho nyo. Ba? Kung Oo. nag-drawing kayo, dapat marunong talaga kayo mag-drawing. Yeah. Hindi pwedeng talaga. Kailangan fundamentals. Ah, Talagang simulan mo muna sa fundamentals. Hindi pwedeng walang shortcut. Kailangan simulan niyo muna ah. talaga sa simula. Parang, oo, gagamitin nyo yung AI pagpasok ninyo. Pero kailangan naiintindihan nyo din yung ginagawa ng AI. Oo. Yeah. Naiintindihan ninyo kung para saan yung skills na pinag-aralan niyo. Tama, tama. Tama naman. Oh, yan, napunta na naman sa AI. Kaya, pag nasa AI, Lagi na pupunta parang sa AI natapos, yung itong mga parang kwento. natapos niya na kila Sir JP yung ano eh, yung AI niya. Oo. So, balik tayo sa sa'yo. Balik tayo sa Okay. experience mo as a new creator. Kamusta? Kamusta naman? Ah, actually ano naman, napaka-welcoming naman ng ng community natin dito sa Pilipinas. Parang sa Seven Lakes pa lang ay na-feel ko naman na belong na ako dun sa pagiging artist nung nagko-con ka. Tapos na mga experience ko lang, kailangan mo lang talagang siguro maging masipag gumawa. Kasi parang na-feel ko hindi lang yung mga napupunta ng event, hindi lang din sa comics nagfo-focus eh. Ang dami sa merch, dami sa mga stickers. Hindi, ano yan So, eh. Dahil marami na rin tayong events, kailangan mo ding usisain kung anong oh, event yung sasalihan mo. yun din.
Kasi ako parang halos halos lahat nung nakita ko, dapat nga kasali pa ako dun sa, nag-apply din ako dun sa November yata nung Comic-Con. Parang sabi ko parang, Kasi ang Comic-Con is an art fair. So, medyo shotgun siya. oo, actually. So, while malaki rin yung contingent ng comics nun, kasi comics publisher si Comic-Con, Mm. ah, ano rin yan, luck of the draw na rin ng posisyonan sa halls eh. Ah, Oo. lalo na kung nagsisimula ka pa lang, mas maganda siguro if you would partner with like mga mas kilalang creators or mas mga nauna sa yung creators para makaposisyon ka nakasama yung mga nagko-comics. Yeah, Kasi pag actually. napaligiran ka ng merch, mas mahirap magbenta for comics. Kaya nga eh, oo. Ma, lalo na lalaki din ng mga setup nila. Parang, Oo. Oo nga. so, Mapapaligiran ka ng mga so fortress eh. yung Comic-Con, yung experience sa Comic-Con, puro stickers, merch, t-shirts yung katabi ko. So parang lalaki nung katabi ko Ah, sa akin. Ang gitna lang, sobrang liit. matatabunan ka. Oo. Kailangan mo din kasi magkaroon ng presence eh para mapansin ng mga tao. Ah. Pero yun, kasi malaking event na talaga si Comic-Con. Pero Yeah. I hope magkaroon ng mas maraming comics focus na event. Kasi Yeah. ano pa rin eh, upstream pa rin yung langoy ng mga creators. Hindi pa siya Oo. banayan talaga. Kaya nga eh. Ang dami pang ano eh. Tsaka ang dami pang talagang pwedeng ang dami pa nating mga stories or comics na parang hindi pa rin talaga siya kilala ng mga readers. Yeah, matagal na naman problema to is pagpapalawak ng awareness na meron pa rin tayong mga kwentong ganito at may mga creators tayo ngayon. Ang tatanong ko bago tayo napunta doon, as a new creator, ano yung nakikita mong pwedeng iayusin sa, sa sistema ngayon? Ah, ano ba? Last Comic Con ko kasi, napansin ko parang mas compared dun sa unang-unang unang-unang event ko. Hindi event na as artist as sa 2019. Ah, Parang mas parang mas medyo sad yung kumukonti. part na yun. Alam ko yung ah, sabihin mo. Konti talaga yung tao. ah, mas Kasi, kumukonti yung pero inisip ko na lang baka kasi may nun kasabay yata nun maraming Mega kasabay. Mall. Oo. Tapos, I guess, mas, since maraming ang events, usually, pag hindi kaya-aya yung schedule, isipin Mm. yung a-attend dapat, ay, attend na lang ako sa susunod. Nandun naman Oo. yung creator na sinusundan ko. So, parang ganun. Tapos yun nga, as in, mahirap din mag-focus totally on comics kasi parang kumukonti yung interesado talaga dahil hindi nila alam na meron ganun. Oo, oo. Tama, tama. Kahit hanggang ngayon kahit sa namin, probinsya namin, hindi nila alam na may local, napapansin ko sa mga kabataan doon, hindi nila alam na may local comics tayo Well, na nag-exist. well, kawalan kasi ng presensya, kawalan ng marketing. Tapos katulad natin na nagpa-publish lang tayo ng tigilan lang ba yung piniprint natin. Oo, Diba? Parang 20, 50, 100. oo, 100 tao. Paano mo ilan ba yung 32 million, di ba yung bumoto sa administrasyon ngayon? Tapos oo. 100 lang yung comics natin. Tandaan lang yung mga magbabasa ng Parang sa 100 na yun, di naman nila ikukwento yun doon. kaya nga eh. Minsan di pa nga nababasa. Bumibili lang, tapos di pa nabasa. So, Ayun nga, tapos tayo-tayo lang din nagbibilihan ng comics. Kaya kaya nga, maganda pa rin talaga na
magkaroon ng paraan na mabasa ng mas maraming bata yung comics. Oo. Kahit yung katulad ng sinabi mo na kahit hindi natin mabenta, basta lang mabasa lang nila. Oo, yun. Ako talaga kahit, naisip ko nga eh, siguro pag nagkaroon ako ng siguro budget or ano, bibili ako mag-hoard ako ng mga comics sa event na pwedeng ibenta kahit dito lang sa tabi-tabi. Alam mo yun, sa ano. So ano, parang ano, magbabiyahero ka. Oo, yun. Samahan ko na siguro, konting toys, well, tas comics. Para lang ano, alam mo yun, makatulong lang din sa Oh, tsaka community. ano rin eh, 'di ba? Yung ganyang mga bagay, katulad nung text nung bata ka, 'di ba? Nung nakita mo yung Oo, text, naengganyo kang gumawa ng art. yeah. Ano lang eh, kailangan mo lang ng isang push, isang ano, para ma-open yung pagiging ano mo, Uh, Parang hilig mo talaga sa arts. yung akin nung bata ako is yung nakita ko yung exhibit ni na budget sa galeriya ata yun. Oo. Kasi nung nakita ko yun, ay, pwede pala akong gumawa ng ganito. Kasi dati Ayun, iniisip mo comics, wala ka namang idea kung paano yung ginagawa. oo. Isip mo na lumalabas na lang yan. Oo. Parang hindi mo nga alam na may mga artist pala na behind dun sa ano yun, no? Oo, di ba? Parang yung Baka nga proseso minsan nun, isipin proseso na ng ng mga paggawa ng kabataan sobrang ngayon, alien pa sa'yo. oo. Isipin ng mga kabataan ngayon, AI na yung gumagawa talaga ng comics. Oo nga. Kaya ano, kailangan talaga, sa kabataan talaga dapat simulan natin yung ano, Hmm. introduce natin yung local comics natin. Kasi ang dami nating ano, ang dami nating pwedeng offer na ano, na mga comics na feeling ko naman may ganyo or hindi naman siya on par sa manga. Pero pagdating sa story and sa arts, kaya-kaya naman ano, kaya-kaya naman na ano, makipagsabayan din. Oo naman. Kasi magandang example is yung Alamat Agimat ni Sir. It involves a lot of yung mythological elements na halos kapareho din nun sa akin. Yes. Pero sobrang iba yung kwento ni Sir sa kwento ko. Oo. Kasi ibang-iba yung ano eh, ibang-iba yung treatment niya, iba-iba yung experience din niya. At iba-iba rin yung Oo. influence ni Sir. While may mga overlaps, kasi pare-pareho nga kami ng elementong ginagamit, pag binasa mo siya side by side, hindi naman. Hindi, So, ganun, oo. ganun ka-rich yung mythologies natin, tsaka mga folk tales natin, na in, kahit i-oversaturate mo yan, magiging magkakaiba pa rin yung kwento na yan eh. Yeah, oo. Hindi ka ano eh, hindi hindi ibig sabihin ay Philippine mythology na naman to. Malamang aswang na naman to. Oo. Tikbalang naman to. Di ba? Parang Hindi, ang dami kasi, nakita ko ang tinama, post niyan, di ba? Yung 8 out of 10 Filipino creators have oh, manananggal oh, character. para tinamaan yata ako. Pero kasi ano eh, kasi sa akin pananaw, marami ka pa kasi pwedeng ma-explore. Kasi katulad nung 13, involved din yung Philippine mythology doon. Pero ibang-iba siya, di ba? Iba yung point of view ni Budget Oo, iba yung point of pagkukwento view nun. niya. Oo. Mas Katulad urban nung, actually kasi I guess lumaki si Budget sa syudad. Pero yeah, yung then, point of view natin, ako, lumaki din ako sa probinsya. Lumaki oh, ako sa Batangas. Ikaw, lumaki ka ng Laguna. Iba yung mga kwentong bayan natin. oo. Tsaka ano, ang dami pang pwedeng explore. Sa akin kasi, yung Alamat Agimat, hindi kasi siya talaga yung typical na Philippine mythology. Sa akin kasi, binigyan ko ng ano, pare, tikbalang, mga manananggal or aswang. Binigyan ko sila ng ano, parang hindi siya Philippine mythology talaga. Parang ginawa ko siyang race ng binubuo kong mundo. Hmm. So meron silang sariling kingdom, meron silang sariling Ah, rules, meron silang sariling batas. ah. As in, ano nga, as in, pwede ka namang
yung mga books namin, hindi siya academically referenced nung Yan, oo. kwentong bayan. Ang layo, Gamit ang lang layo. namin yung mga elemento na yun Mm. kasi parang wala, bakit? Pakialam nyo. Oo. Oo, gusto lang naming gusto lang naming paglaruan yung concept, Oo, di ba? Philippine mythology. Gusto lang namin ma-explore yung ano pa yung pwede sa isang concept na to. Oo. Then papaganahin mo lang yung yung pagiging artistic mo, yung pagiging magalaw ng May utak mo. naisip Then, akong kwento about it. Tapos, swak diba? yung mga elementong to para gamitin. Tapos, para nga sa mga hindi rin maalam dun sa mga kwentong bayan at mga mitolohiya natin, totally iba talaga yung dating sa kanila. Di ba? Oo. Para naman dun sa mga maalam, parang pag minsan, nakukutyaan nila kasi hindi naman ganyan dapat yung mga Kaya nga timpalang. eh. Dapat hindi Minsan, ganyan yung minsan, pero yun nga, ang laging sinasabi namin is hindi naman siya talaga dapat ganun. Kasi hindi naman namin ginamit talaga siya na reference as susunod oo. namin yun. Yun nga din sir eh. Ako as ay new new comic creator, yun din minsan ang kinakatakot ko. Baka maano siya, ma-judge siya na hindi baka hindi So, yun parang, parang hindi naman to yung hindi dapat ganito yung uh, parang, lang, hindi ganito dapat yung aswang. Minsan yun ang fear ko nung bago ko pa lang din inintroduce yung comics ko. So far naman, wala pa naman. Wala pa namang ganong comment. saka if we just regurgitate yung mga tema or kung paano ginagamit yung mga aswang or yung tikbalang or whatever mythological element, eh di yun nga, magiging pare-pareho lang din yung kwento natin. Kaya nga, 'di ba? Kaya Oo. kailangan mo din talagang kailangan mo din mag-isip ng Well, hindi namin sinasabi na walang puwang yung mga ganun kasi kailangan din yun. Kailangan din na oh, meron tayong actual adaptation yes. of So, yung specific na kwentong yun. Kasi dapat pag-aralan din yun. Pero oh, hindi rin dapat pinagbabawalan na magkaroon ng reinterpretation or yes. Oh, reimagining. yun naman kasi ang yun naman concept talaga ng ng arts. Kailangan mong i-explore yung every possibility nung isang concept. Hmm. Kailangan mo siyang gawan ng iba't ibang kailangan mo siya isipan ng iba't ibang topic o ways para mo siya mapapaganda or 'di ba, introduce o bigyan ng kwento. Oo nga. So, sir, bukod sa Alamat Agimat, meron ka ba bang ibang kwento that that naiisip mong gusto mo rin gawin? Actually ang dami ako naka-line up. Kasi nandito lang sa board ko. Yun nga, kaya iniisip ko din na medyo ikat. Hindi naman ikat, parang ontian yung chapters ng Alamat Agimat. Para if ever, makapag-introduce din ako ng bagong stories naman. Yung genre niya, di ko naman tatanungin kung ano yung konsepto. Ano yung genre ng mga gusto mo? Ang genre, bali meron ako dito dati, parang ginawan ko na siya dati ng mga pages na hindi ko lang din natuloy. Parang siya, superhero slash parang mutant style na Pinoy naman. Hmm, Then, meron pa ako naiisip na parang Beyblade style. Pero Beyblade. siya, oo, Beyblade, mga fighting game. Pero siya, nakalimutan ko kasi yung pangalan ng laruan na nakita ko. Parang doon ko lang ginawa ng concept na parang siyang gulong, Hmm. parang siyang Beyblade pa din, pero gulong siya. Hindi ko maalala yung toys na yun nakita ko lang siya. Parang ginawan ko lang siya ng twist, tapos
Parang pwede siyang maging fighting game, ay fighting story na, Pwedeng ganun, di ba? Parang sports manga yeah. na based doon sa product na yun. Tapos meron din ako naiisip, fighting story din, fighting comics. Pero ano siya, parang puro ano lang, mga mga ano, yung mga Anthrop mukhang hayop lang. anthropomorphic yun. Oh, yeah. Pero ano siya, parang underground fighting style din. Pero Ah, yung mga character, puro yan, puro mga animals pero ang yun nga, ako rin hindi ko oh, ma-pronounce yun. ang dami ko pa kasi naisip. Tapos ah, yung mga ibang characters ko kasi dito, parang gusto ko siyang gawa ng origin sa Alamat Agimat. Parang gusto ko siyang gawa ng ano, na origin So may ano. kwento per character. Oo. Kasi yun nga, halos lahat kasi ng character ko na nagawa, pagkatapos ko siyang sketch, meron na agad siyang story. May bio siya, no? Oo, may background story na agad siya. So, an, so hindi na ako mahirapan mag-isipan ng mga ano, mga story nila. Ayan. So, marami tayong aabangan kay Sir. Sa, Pero sa sana. ngayon, focus tayo sa Alamat Agimat. Kung naghahanap kayo ng local high fantasy na medyo tribal yung dating, pero Uh, hindi. para siyang ano eh, ang concept ko kasi sa kanya, parang Lord of the Rings na may Game of Thrones style na Pero ano siya, set dito. set siya dito. Hindi naman totally, baka kasi maghanap yung iba, totally na kung kung set siya sa Pilipinas. Eh, di naman siya totally Pilipinas. Parang ano siya, May other world. elements lang ng Pilipinas, kumbaga. Oo. Hindi siya yung Pilipinas na alam natin. Oo. Mayroon siyang sariling mundo, may sarili siyang map. May sarili Ay, siyang mga deities, mga Diyos-Diyos. May oh sarili yeah, siyang mga may sarili siyang Diyos. anong tawag doon? Creature class, mga races. May Yung sarili siyang races. mga sari-sariling clans, Ah, may sari-sariling kingdom, may sari-sariling religion, may sari-sariling batas. hmm. So, kaya din ang kaya din yung story ko ang haba kasi parang gusto ko kasing ma-explore lahat yung mga naisip ko na Concepts. concept. Yeah. Doon tapos iikot siya dun sa story. Tapos ang story ko kasi parang ang power system kasi niya is agimat. So, may mga sari-sariling agimat din, may classification din. So, malalaman nila siguro kahit siguro hanggang chapter 5, maka-introduce ako ng sa chapter 3, meron akong ano, kasi dun sa chapter 1 and 2, parang napansin ko, parang hindi ko pa na-introduce masyado yung agimat user. Parang wala pa yata ako may isa doon, kaso si Carpio, kaso hindi pa niya ginamit. So parang, So, wala pa yung lang. introduction Oh, nung paano yung pagkakaiba-iba ng mga agimat users. yes. Kasi ano meron akong ano paano ba siya mag-transform, paano ba niya, paano ba siya mag-transform papunta dun sa power niya? Ano ba Mas yung mga, iba-iba kasi, din yung powers, di ba? Siyempre, oo, iba-iba naman yung powers ng agimat. Di sila pare-pareho. oo. Pero syempre, dun sa mga dati nating agimat, dun lang din naman ako kumukuha. Tinitwist ko lang siya ng Hmm. konti. Ano yan, Para, para sa mga nakikinig kasi, yung mga agimat, maraming nagagawa yan. Merong nagpapayaman, merong oh, nagpoprotekta sa health, merong nagpoprotekta sa physical harm. So iba-iba yan eh. Depende sa orasyon nung gumawa ng agimat. oh. Yung sa akin naman, ah, more on elemental, more on body bending, Tsaka ano rin, more, pag minsan may mga agimat na nagbibigay sa inyo ng special abilities, like pwede kang oh, magkaroon ng ano yun, para kang ano yun, taga-bulag, invisibility yun, or invisibility. pwede kang maging paniki, pwede Pwede kang, kang transformative siya, pwede kang, ayun nga, pwede oh, kang maging panicky paggabi.
hindi ka tatablan ng kahit O, hindi ka anong mga tinatablan ng mga itak, hindi ka tinatablan ng hindi bala. talaga. Ayun, ginawa ko lang siyang yun yung power system, power system ng book. Then, binigyan ko lang ng twist. Parang nagta-transform pa rin yung yung Agimat user. So, parang din siya. ah, so, parang superhero din. May ganun na style. Pero may ano siya, meron siyang magic system na dinevelop Yeah, may magic na system. ah, Paano ba ina-activate yung Agimat? Paano ba nakukuha yung Agimat? May mga ganung ah, Yun ang gusto kong explore din. yan. So maganda yan ano for the readers that are attracted to those kind of stories. Give yung Alamat Agimat a try. Meron kang pages dun sa FB page mo, 'di ba? Meron kang mga Yes, sample may pages dun. Ayan. actually yung book, yung chapter 1 na post ko doon sa pinost ko na doon sa FB ko. Then sa webcom nandun din yung Ayan. nandun din yung May chapter plan 1. ka ba na black and white lang siya all throughout or kukulayan mo ba siya? Actually gusto ko talaga siyang kulayan kaso sabi ko para hindi talaga hindi kaya talaga kasi As in, oras ang kalaban niyan. oo. Oras Oh, at effort at energy. yeah. Parang sabi ko nga pwede kaya page 1 and 2 may kulay. Kasi sa Oh, sa sa manga manga ganun, 'di ba? Pag ikaw parang yung title of the week, mayroon kang 4 na pages na may kulay. oh, sana kahit yun man lang at least magawa ko. Kasi sa Godheart, di ba? Ang ganda ng kulay no? Grabe din si Sir Sean dun Oo, grabe yung God Heart eh. As in, Ah, parang, pero ano eh, parang sa akin naman kasi yung identity nung gawa mo is more on yun nga, yung pagiging black and white niya. Actually, yun yung yeah. pinaka nagugustuhan ko with your art na nagsa-stand alone siya kahit hindi mo nga siya i-tone eh. Kahit hindi mo siya i-tone eh. Oh, gusto ko kasi ang ko kasi sa art ko, gusto ko malinis na medyo rag. Mm. Parang gusto ko lahat ng line may meron sariling May ano may siya eh, may texturing. Maganda yung texturing mo actually with your inking. Kaya maganda yung definition ng flesh, maganda yung definition ng feathers, maganda yung definition ng... Ayun, mahilig din kasi ako sa details. Gusto ko detail din yung So yun, yun. para sa mga nakikinig, maengganyo na kayo. Tingnan nyo yung pages ni Sir Cedric kasi maganda rin eh. Ito, yung may mga naman sa FB, nandun naman yung mga sample pages, nandun din yung chapter 1, yung mga fan art nandun din. Pwede nyo makita. So yan. Patapos na tayo sa ating kwentuhan. Maraming salamat Sir Cedric. Thank you so Ito yung huling dalawang tanong usually na tinatanong ko sa mga guests dito. Siyempre, yung walang kamatayang, ano yung maipapayo mo sa mga gusto ring sumubok na gumawa ng comics? Sige, ang advice ko naman sa mga bagong, lang, kung may mga maisip kayo na ideas, drawing nyo lang ng drawing. Huwag yung papakawalan dun sa utak nyo na, may ideas ako, tapos parang tinatamad ka. Tapos nawawala na. Kailangan mong kasi yung mga ideas minsan, parang bigla-bigla mo lang din naiisip. So yun, i-drawing mo lang or kahit sa papel lang, isulat mo lang. Then wag mong kuwari na drawing mo na, i-post mo para kailangan mo i-share yung arts mo. Hindi pwedeng ikaw lang. Kasi doon din ako doon din ako sabi ko, ang dami ko na drawing tapos parang naisip ko, anong mangyayari kung drawing ko lang then walang makakita. So, yun lang yung ginawa ko. Yun lang gawin nyo, i-post nyo. Kung may mag-critics man, tanggapin nyo lang na parang kahit masamang critics man yan or good criticism, tanggapin nyo lang. Then, saka nyo kung ano yung mga criticism na pwede nyo i-apply para mag-improve kayo, ah, gawin nyo, then tanggapin nyo.
So, Tama yun, sir. At the end of the day, kayong mga creator, kayo rin naman yung magdidesisyon kung ano yung kukunin ninyo sa binigay ng readers or ng nakakita nung ginawa ninyo. uh, Kung naisip nyo, oy, tama naman to sinabi niya. O, sige, di ayusin nyo. Parang wala naman tong kinalaman sa akin, bakit ganito yung sinasabi niya? O, di itabi ko. oo, So, nasa inyo yan kung paano nyo tatanggapin yung pero taka iwasan nyo na rin yung mga pag-away dun sa mga oo. Huwag kayo may pag-away, art tayong dapat magtutulungan tayo. or pag nakakita kayo ng ganun, move on na lang. Mas Oo, gawa na lang kayo ulit ng bago kasi mas sayang yung enerhiya eh. kaya nga yung energy mo, dun mo na lang i-push doon sa So, naiisip mo o na, pagkatapos mong sagutin yung iniisip mong masamang comment sa'yo, wala ka na energy para gumawa ulit ng art. oo. Tapos, di ba, kung isipin mo yung naiisipin, biglang mawalan ka na ng gana, di ba? Or ano lang yan, redirection ng energy. So pag inisip mo Oo, masama, o gawa ka ulit, patunayan mong mali yung sinabi niya. oo. Oo, yun. Ano yun, sweet revenge yun, di ba? Like, Oo. tapos, ayun lang, ang naniniwala ko, experience is the best teacher talaga. Hindi mo siya malalaman kung hindi mo siya susubukan. Mm. Katulad ko, hindi ko nung fan pa ako or napupunta lang ako sa event, hindi ko alam ang experience nung nandoon ka sa upuan or sa artist na umuupo ka doon. Ngayon, na tinry ko, nalaman ko, 'di ba? At least ah, hindi ko lang siya parang hindi ko lang siya naisip. At least na-experience ko din. And yun nga, the best teacher, natututo ako dun sa mga experience ko dun sa mga event mismo. Kasi nga, katulad ko na nahihiya ako magtanong sa mga artist. Yung experience na yun, yung naging teacher ko na Mm. sa mga sumunod kong events or kahit din sa arts, kahit dun sa paggawa ko ng comics, meron akong mga learnings na natututunan or na i-improve ko pa kasi ginagawa ko yung comics ko. Kasi kung hindi ko siya ginawa, kung hindi ko siya sinubukang gawin, hindi ko malalaman na magagawa ko palang pagandahin pa yung arts ko. Kasi napapansin ko kasi sa 1 hanggang 3, parang nag-i-improve pa parang gumaganda pa. Parang kasi, actually, ngayon, wala pa kasi akong parang, wala pa ako yung sa base ko na, parang, ano pa ako sa arts ko, parang okay na to, parang sabi ko ma-improve ko pa to. So, day by day, paggawa ko ng pages, parang doon ko siya natututunan ng ma-improve. Mm. Parang day by day, Oo. parang umaabot, napupunta na ako dun sa gusto ko talaga na na style ng arts ko. Magandang point yung sinabi ni Sir na parang be open na nag improve pa kayo. Yeah, yes, Kasi yes. once na inisip nyo na sobrang galing nyo na, Oh, magsastagnate yung skills nyo at eventually magde-devolve kayo. So dapat ang ini-strive nyo lagi is for improvement. So hindi pa dapat kayo hindi ka magaling talaga kasi lagi lang kailangang may ma-improve pa. Magandang dapat di ka mindset talaga 'yun. satisfied. Dapat di ka talaga Uh, satisfied dun sa gawa mo. Kailangan laging may room for improvement. mm, Lalo na kung may mga idol ka na artist na parang hindi naman ginagaya, parang pinagkukunan mo ng uh, lagi ko rin to sinasabi actually with okay yung may idols kayo, pero pag-aralan nyo din yung weakness nila sa art. Kasi karaniwan Oo, na nakikita ko na may ina-idolize silang tao, sobrang ginagaya nila yung idol yeah. nila. Pati Pwede, yung hindi. weaknesses ng idol nila, yun din yung weaknesses nila. Yun nga yung isa din, sir. Parang minsan parang nawawalan ng gana yung ibang artist kasi parang hindi parehas yung gawa niya dun sa idol niya. Dapat humanap ka ng sarili mong identity Ah, yeah. bilang Jumping jumping point lang yung idol mo.
As in, Oo. eventually, ma-outgrow mo yung paggaya ng Oo. estilo ng idol mo at makaka-develop ka ng sarili mong estilo. Pag stagnant ka lang, hindi mo alam, pwede mo palang, 'di ba, malagpasan pa yung idol na artist Hmm. mo pagdating sa future, 'di ba? Tsaka yun nga, as in, tama yun si Sir, lagi niyong isulat kung ano yung naisip niyong ideas or drawing niyo. Tapos Drawing lang, strives to drawing. be better, always improve. Oo. Uh, Always, huwag kang maging don't stagnant. stand still, kumbaga. Oo. Kaya isipin mo lang lagi na may improve pa yung art mo. May mas better ka pang magagawa. Then Ayan. yun, experience is the best teacher talaga. Kung natatakot kang kailangan mo lang di for faith. Kailangan mo lang talagang subukan. Tama. Kasi hindi mo talaga malalaman kung hindi mo susubukan. Oo. Tsaka ano yan eh, parang karaniwan sa Pilipino, sinasabi nila, yun, marami lang yung oras eh. Kung ako, marami akong oras, mas magaling pa ako dyan. Pero Oo. yun nga eh, kailangan mong gawin din. As in, pag ganun Oo. lang yung mindset mo, hindi mo siya gagawin eh. Kasi inisip Oo. mo magaling ka na eh. Oo. Yun talaga, mahirap yun. Mahirap isipin na kahit nga yung mga magagaling na artists, hindi nila iniisip yun. So, di ba? Kung magsimula ka pa lang, kailangan mo ng madaming room for improvement talaga. So yun, maraming salamat. As in, magandang point yun. Dapat isipin natin yun lahat as creators na kailangan talaga natin mag-improve lagi. Hindi tayo perfect. Sorry. So yun ulit. Closing na lang. Uh, Maraming salamat sa lahat na nakinig. Maraming salamat kay Sir Cedric. Support Oh, din yung thank you, comics. thank you. Sana may natutunan kayo as mga new creator Maraming of comic. magandang point si Sir Cedric. As in, uh, isipin natin yung kanyang mga final message para sa inyong mga creators. Oh, Support gawa na rin lang, naman drawing lang yan. Drawing lang ng drawing. drawing lang ng drawing. Pero yun nga, hindi lang drawing ng drawing. Continue improving. Yes, yes. Continue trying new things. Share nyo tong video kung sa mga kakilala nyong interested with local Filipino comics. Like nyo tong video or hindi, pero okay lang din. Like Subscribe it kayo kung gusto nyo. At support tayo. tapos, samahan nyo kami ulit sa susunod na kwentuhan. Salamat, Sir Cedric. Sir, thank you, sir. Thank you, Sir John.